Ayan mga ka-farmer, no, nagbabako sila. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano, na pwede nating arkilahin doon. Ayun no, pinapa ano nila yung pan nila dito sa kabila. Ang haba ng galamay niyan. Ayun no, tingnan nyo, haba oh. Okay na, ayan nagpapatubig, nagpapalabas tayo ng tubig. Kaya lang natuyuan po ito nung last time na ginamit. Natuyuan ng diesel. Ngayon i-start namin, may salubong lang yan. Hindi ko alam pag naubos na yung nakasalubong kung tutuloy pa. So ayan, andito. Andun yan malamang. So hintayin pa natin na bumaba yung tubig. Tingnan mo yan, kaagad-agad. Ayun pa! Pero di pa rin natin nakukuha lahat. Ito yung pa dyan! Uy, ayan na mga ka-farmer, isang magandang buhay. Ang tinatawag dito ay alas 10. Puro alas 10. So alas 10 na nga. Maganda rin sana yung mga ganito. Kaya lang mabibilis lang po ang buhay ng mga ano ito. Ayun na, andun daw. May bata ka dapat ano. Tapos ayan, tinatapos na po namin yung eto. Nakabili ako ng medyo lumiit nga ng kaunti. Okay. Pero importante tayo po ay mapapalitan na natin kasi tagal naming hinintay. Galing ako kay Rodel kahapon. So wala, 6 inches na yung dumating. Ito pala ay yan ba to? 3? Parang mas ano yun parang mas malapad. Parang 4 ata ito. Ayun. So ito tingnan nyo, hard reflex lang kasi nga kinapos kami. So magkakaroon na siya finally. Tagal din. So magkakaroon na po siya. Pati yun doon sa gilid magkakaroon na. Si Bebe nga parang gusto niya tong lagyan ng extension na kasi sinanat daw na dito. Pwede rin naman Andiyan pala si Becky lagyan natin ng harang daw dito kasi dumudungaw daw, pati si Nainay. Mataas din naman pala, hindi naman ganun ka kaya lang kinakabahan po siya for safety. Pwede tayo maglagay ng bakal parang pinaka nabantayan na lang. So ayan ang ginagawa ni Junjun. Tapos sina Jomar at si Rizal busy sa kusina. Piniprepare na rin ni Rizal yung mga kailangan pong pang Sabado Thursday pa lang ngayon pero medyo naghahanda na. So ayun po. Tapos si Nenel ayun. Si Junjun na andyan. Si Kongkong pinalinis ko muna ng loft. Wala namang gagawin. Sabi ko pati mga agiw tirahin mo na. Pati yung mga ipot doon sa tray kasi puro flooring lang nakakonsentrate ito para at least meron namang magagawa ngayong araw. Tapos ako naman na naghihintay ng baboy ni Danilo. Meron tayong konting makukuha sa kanya. At yun po, pasensyahan nyo na mga available timbang, mga 40, mga titingnan natin kung mayroon. Pero mostly 30-25 meron po tayo. 30 to 35 meron po tayo, mga ganon. Si Ka-Farmer Anthony next week ko na i-istorbohin. So sino pa ba? Na 7, hindi ko alam, maliliit pa po ata ang baboy nila. Si Sherwin may inaalagaan para sa atin. So first time natin siyang makukuhanan, pero sinabi niya naman sa'yo ko ito ibibigay boss. Hopefully alam niya naman hanggat di natin hawak mahirap din naman umasa, di ba? So malay natin baka magka-emergency siya at kailanganin niya na yung pera at may alok na di ba? So basta yun ba yung mga natin, mga inaasahang baboy. Si Nel haba nga naman sa camera po masyado pong mahaba pero hindi naman po ganun kahaba yan.
ilang section ba? 1, 2, 3. Tatlong malalaking section, tapos tatlo uli na maliliit. So ayun, mga ibon natin di ko muna pinalilipad. At minsan pag may hindi pumasok, nagpakain pa naman si Kongkong. Sabi ko 1 day 8 lang sila, 1 day 8 lang pakain siya. Tuwing hapon sana, nakita ko kanina nagpapakain. So pag pinalabas mo yan, di na yan papasok. Tatambay na naman. Minsan kahit gabi hindi po pumapasok, doon nadadali ng pusa. Nadala na ako siguro mga 12 piraso din ng gaganda pa naman ang inakay natin. 12 piraso din po sigurong nadali nila. Yung idagit nga na ayaw pumasok, wala, kinabukasan warak. Talagang nakasanayan na nila maghunting dyan ng ibon. Ay, ayan mga farmer, oh. Bumuhos na naman ang ulan. Shear line again. Kawawa yung mga nagbibilad ng palay ngayon dahil naglatag po sila, napakahaba dito sa kalsada sa amin. Nako, bumuhos na naman ang ulan. Parang kahapon biglang malakas po ang buhos ng ulan. Ayun, talagang inabutan po yung nakabilad na palay. Ngayon naglatag sila, bumuhos na naman. Same time, hinihintay ko yung baboy dahil kami ni Bebe, baka mamaya po mag chichichi, lunch out. Sabi ni Bebe, natin, i-lunch out natin. Tapos after that, kami naman po ay bibili ng mga sizzling plate, mga ilang piraso, pandagdag pwersa. Pandagdag pwersa ba? So ayan, no, ulan na naman. Pero mamaya yan mawawala. Parang ulap lang na tumatakip ba. Sana naman sa kasapsapan maging maganda. Meron pa tayong 10 araw mga farmer, 11 days. So hopefully ang 11 days na yun maging maayos na po ang panahon. I'm confident. Wala namang atrasan na dahil sina Ate Gina, yun na lang po ang time nila. Cross fingers, sabi nga ni ka-farmer Anthony. Nako, sana nga gumanda ang panahon at delikado. Kasi yun nga, medyo masungit ang panahon doon. Amihan, mga farmer, alam nyo naman, ang amihan, naandun tayo sa Pacific Ocean. Kahit sabihin mo na yun ay naka-cove, ay facing Pacific Ocean pa rin naman. Kaya medyo worry ng konti. Pero masarap din naman mag-swimming doon ng malakas ang alon. Kaya okay din naman. Tingnan na lang natin. Sana naman ay maging okay. Busy si Junjun, ayan, pinutol niya na lang. Sabi nga ni Rodel, parang mas maganda wag na. Napagdesisyon na nila na putulin yung natin, fence na yan, PVC natin. Pag bakod, nantok-antok ako pa ako nakakabawi ng tulog wala, sungit ang panahon. Ayan mga ka-farmer, nagbabako sila. Ito yung sinasabi ko sa inyo na na pwede nating arkilahin doon. Ayun, pinapa nila yung pan nila dito sa kabila. Ang haba ng galamay niyan. Ayun, tingnan nyo, haba pwede sana doon dito sa atin kung medyo matigas na. Makakababa lang siya. Ang ganda kasi malaki po ang maaabot niya na maaabot niya na lupa. So kayang-kaya niyang kumuha doon sa malalayo, mailipat dito sa gusto nating tambakan. Sana kung gumanda-ganda panahon, baka pwede natin tong mapakiusapan. Galing, galing. Nakakausap ko na mga ka-farmer, kaya lang sisirain daw yung daan natin. Problema internasyonal, hindi pwede. Sisirain daw yung ating daan.
So meron siyang medyo maliit. Sabi niya kung gusto mo pag matigas na, malay mo madaan kami dito, may sisingit natin. Yun lang po ang ano problema, kailangan mapatigas ka agad to. Wala, hindi raw pwede yun. Sisirain yung malapad masyado yung ano paa. Okay na, ayan nagpapalabas tayo ng tubig. Kaya lang natuyuan po ito nung last time na ginamit, natuyuan ng diesel. Ngayon di-start namin, may salubong lang yan. Hindi ko alam pag naubos na yung nakasalubong kung tutuloy pa. Kung hindi, i-bleed na naman yan kasi may hangin. Sana para hindi na kami mag-bleed. Okay naman na. Ba't sinelas ni ate yung gamit mo? Ha? Sana wag mamamatay. Mabaho na rin po yung tubig para mapalitan ba. Medyo mabaho yung tubig eh. So para mailabas na natin yung tubig na mabaho-baho. Tingin mo okay na? Naubos na yan? Ha? Diesel. Para na matapon yung tubig, para matuyo yung fish pan. Tatapon natin. Tapos sumablay pa oh. Gray yung nabigay sa akin na isa. Hindi natingnan ng mga bata ni parang Rodel. Gray. Ay, papalit na naman natin yan. Hindi naman po pwede. Ayun oh, lakas ng agos oh. Ayun, naririnig nyo ba yan? Yeah. Ayos. So tuloy-tuloy nating itapon yan. Kong, nadali mo na pati mga agiw. Ha? Ano na? May pang-agiw tayo ah. Ano tayo pang-agiw dyan? Sayang talaga. Hinayang ako doon sa bako. Sayang. Pero worst come to worst, papamini bako na lang natin uli yan. Eh pag matigas na to. Yun nga lang, hindi ko alam kung baga ay gaano katagal ano. Kasi pero ora din yan eh. Tanong natin kay paring Edmond kung ilang ano kaya tatrabahuhin. Umpisa muna dito siguro, papunta doon ano. Ano na lang yun, i-loader niya yan oh, parang mini dam truck. Sasakay mo doon yung lupa, tapos idadump niya, itatapon niya naman doon. Ganun ang mangyayari. Okay na, mandar naman na. Ginagawa ni Junjun oh. So at least malagyan na po dito. Ang problema, hindi siya nakapagtabi nung dito, paglagay dun sa gate. Kasi nga, gray yung nakuha natin, patay. Babalik pa natin yung kay Roden, hindi ko pa alam kung kailan. So yan, wala nang tubig sana, wala namang bumalik na. Yan, wala naman pong bumabalik ano. Ayos. Oo. So hintayin lang muna natin ulit. Baka bukas na naman yan.
pag bumaba uli yung tubig, bibirahin uli natin yan hanggang sa maubos na yung ano, matuyo ng matuyo. Mga hito pa dito naiwan maliliit. Merong nung naglima si ano, Chichi, humingi kay Dexter, bitingyan pa naman. Binato ko na lang dito. At pala hindi ko na inano. Naawa ako kasi baka matikman man lang nila ng ano. So ayan, andito. Naandun yan malamang. So hintayin pa natin na bumaba yung tubig. Saka ulit tayo bibira ng ano. Oh, may nahulog din pala doon, no? Maikli. Bababa pa yan yung tubig dito pag ganon. Sana mapatigas, ano? Worst come to worst, doon tayo sa mini. Kasi sabi ko sa kanya, sabi niya kasi yung kung ganyan lang na kaliit na tatrabahuhin, sabi nung nung nag-operator ba, ang sabi niya hindi ka naman pupuntahan. So ang chances natin is kung dadaan lang dito, kumbaga parang isa sideline lang. Sabi ko baka abutin tayo ng Tigulan, yun lang sabi niya. So hindi pa sigurado. So pinaka the best na just pag tumigas na po ito by siguro early March o ano, pagkatapos po ng Feb, kung matigil na po yung ulan-ulan at uminit na ng husto, sisingit natin yan sa budget. Matambakan lang tapos asinta, saka na muna yung trabaho. Importante malamanan na din po ng makapagpatubig na rin tayo. Gusto ko na subukan yung ayungin So ayun, try lang. Malay natin, 'di ba? Sa wild naman nagbi-breed sila eh. 'Di ba? Bakit I mean kung sa wild nangyayari bakit hindi dito, 'di ba? So tingnan po natin, subukan lang natin. Hindi naman natin sinisiguro pero malay natin. Yung ulang nga naparami natin kaya lang talaga nadali ng hito. Sayang po yung ulang. Pero ayun, God willing, tilapia, ulang at ayungin na lang po ang alagaan natin. Puro hindi po yun carnivore, di ba? So wala pong magiging predator doon. Makakapag sila parami. So ayan ako. Ito na naman yung mga kalaban natin. Ano to? What is that? Mga ano lang. Dito tinapon yung pinaglinisan ng pusit. Patay tayo. Pero so far wala naman na pong langaw na halos. Hindi na ganun. Yung mga maliliit na langaw dala naman ng ano yon. Sayang delay na naman yung ating na-delay na naman yung ating gate dyan. Ganun talaga. Nag-harvest pala tayo ng itlog mga farmer. Napakaraming itlog na naman. So ayun. Tapos ito siningit ni Junjun. Ngayon mamimitas tayo ng itlog mga ka-farmer. Dahil yes. Yay! Maaga tayong pupunta. Dinner daw doon sa bahay dahil si Osh ay uuwi na ng China. Ang lalaki niyan. Mamamatay yan. Tinakpan mo na sana yung bahay. Yung bahay mo na kumusta na yung ampalaya natin? Kapatid, na? Pagapang mo yung iba, parang sa baba umaano Ayun kuya, ibo na maliliit. Oo. Yan yung itlog na itik bukas. Meron daw? Meron kuya, sigurado. Sigurado daw? O bayaran mo muna ha? Wala pa. I-order tayong itlog ng itik mga ka-farmer. Dito kasi may may sosoga ng itik. Meron daw.
So, gagawa tayo ng itlog na maalat na masarap. Dahil yung nabibili natin parang nilaga lang. Gagawa talaga tayo ng olichina. Olichina sauté egg. Kong, ano kaya ito? Itag-iisang timba. Yung ano natin? Na itong kalamansi. Kahit tag-iisang timba lang, oh. Niiyak na eh. Wow, tingnan mo, oh. Makakalunos siya. Kahit tag-iisang timba sana. Ayun pa. Kalamansi, oh. Ayun pa. Bukas na. Mabubuhay pa naman yan. Para may trabaho ka maghapon. Isang oras, isang puno. Di kasi, oh, kailangan na po talaga medyo dapat nga yan may Coca-Cola na ano. Di rin ko sinaasikaso din. Dapat yan yung mga Coke naka lubog. Tapos may mga butas siya. Tapos doon mo na didiligan para yung tubig gumagapang. Kasi nga ang nangyayari niyan, pag dinilig mo sa ibabaw, dumudulas lang po yung tubig. So hindi din nakaka-penetrate. Unlike doon sa may Coca-Cola na nakabaon na, ay doon mo na didiligin sa loob. So makaka-penetrate po yung tubig. Yung mga discarding ano. Subukan natin gawin yun pagka tayo ay ano. Sayang yung backhoe kanina, bebe. Hindi makakapasok dito, sisirain daw ito. Pero ang ganda sana, haba ng galamay. Bilis lang mapupuno. Alamang sa mini backhoe pa rin tayo babagsak. Excavator daw yun. Kaya lang sabi ko nga dito sa Pilipinas, backhoe na ang tawag talaga eh. Kahit yung kausap ko nga kanina, backhoe din. So ayan. Sinabi mo ba ako na? Ayan, oh. Nabawasan tayo ng 3. Binigay natin kay Brother Jay yung 3 na darag, mga farmer. Pero tayo po ay hindi na nabili ng itlog ngayon dahil tayo po ay kumukuha na lang. Oh. Hoy, naglilimlim ka ba? Layas ka muna. Limliman yan. Choy choy choy, oh. Hoy. Oh, Roman, may itlog ka. Ilaga mo ito bukas mamaya. Liit. Liit. Ay, ito! Ito pa! Ito, siya! Naglimlim na ata ng regaliwa. Ayan, walang yellow yan. Ay, nako. Ang ating mga peke. Yun pa! Oh, sige, kuhanin nyo na. Tingnan mo yan, kaagad-agad. Ayun pa! Ay, pero di pa rin natin nakukuha lahat. Ito yung pa dyan! Oh, kuha ka na. Kunin mo yun. Kunin mo yung ipos. Bilis, bilis. Init na ito! Galing kuha sa ka. puwet. Rowan, Kuha! galing kasi sa puwet ng manok. Kaiba pa. Ayun pa, dalawa yun! Ayun pa, oh. Ba't di ka manguha? Ayun pa, tignan mo. Kunin mo. Ito pa, oh. Ayun pa yun, siyang manok! Ang itlog na. Hintayin mo yung itlog niya. Ito pa pa. Ito pa, oh. Mapuno na. Mapuno. Uy, Uy, ito pa yun. Uy, ito pa. Ay, Choy Choy. Labas ka na dyan. Nabay, Choy Choy. Choy Choy. Ayan, kunin nyo. Dali. Kunin nyo pa yan. Kunin nyo yan. Ayan. Ikaw. sige na, mainit yan. Rowan, mainit-init pa yan. Kunin mo na. Lilimlim na tayo. Iba, buti na kuha natin kasi malilimlim na. Marami na rin yung brown egg. Ano? Ito, marami na. Yun. Malaki. Lagay mo doon. Ayun. Sige, kunin nyo. Bilis.
Ayun pa. Uy, puno na oh! Agad-agad ang mabilis. Puno. Uy, ito na yun. Uy, Diyan sa ano? Ay! Ay! Hey! Hey! Uy! Huwag mo na ilaban yung itlog mo. Hindi natin nilililan yan. Wala na. Wala na. Hey! Wala na yung bibe? Ha? Oh, sige, sige. Oh, ito limliman mo yan, ha. Limliman mo na, ayan, limliman mo. Sige. Bigyan natin ng lilimliman. Para may sisiw ka, na. Sige. Gagalit na siya. Ay, nako. Sige. Kunin niyo yan. Balik mo ate. Tandaan niyo yun, ha. Sa planggana. Doon, ano, hindi mo na yung maalagaan. Doon sa baba. Wala na. Wala na? Wala na yung bibe, no? Itlog? Mm-mm. Wala siguro. Okay, let's go. Talimlim tayo ng konti. Para naman na... Yung nasa dulo, yun doon, no? Sa baba. Hey! Hey! Wala, wala. Thank you. Thank you, mga my best friend. Uy! Baba. Uy! May almusal na sisimahan yan. So marami na din ang nangingitlog na brown eggs, kaya lang talaga pong tingin ko medyo may edad na po talaga yung nakuha natin. Ang hindi ko pa ginagawa is maglagay po ng tuvi sa inumin nila, kasi marami po ang nagpapatotoo. Yung iba ang ginagawa, bumibili ng kal, tapos inagamitan lang po ng atobi, nangingitlog pa po ng maganda. So yun yung ginagawa po ng iba. Ayan na pala sila. So yun, ako yung uwi na mga farmer. Ayan. Kahapon nakipag basketball po ako sa mga boys, dahil 3-on-3. Sabi ko sige, laban. Hindi ko po natapos yung yung laro. Talagang sumuko ako, parang sasabog ang dibdib ko. Hirap sabayan ng mga batang ito. So wala pong practice at walang alam nyo na. So I need exercise. Talagang kailangan. At pati yung jumping, wala, talagang nanilim yung paningin ko. Buti na lang sumuko ako. Pipilitin ko sana. Mahihimatay tayo. Ay nako, talagang nga naman bukas padilig natin yung mga kay Kongkong alamansi. May mga yung dilig-dilig niya naman ito. Abot ng hose. Yan, uwian na naman. Hanap na naman ng matatrabaho bukas. Ay, bukas ang vlog natin kung paano gumawa ng itlog na maalat. Ha? Ilan? 150? Sigurado ka? Ha? 950 ang isang itlog. Huwag mo lang kunin yung malambot. Pang itlog na maalat ka mo. Alin? Hindi naman lahat ito sa native pa yung karamihan dito. So ayan mga farmer, dito na tayo dumaan. So ayan, marami pong salamat. Harvest na naman tayo. So sana ay mapatigas na po natin. Nakapag na naman tayo ng tubig, nakapaglabas. Hopefully ay patigas po natin. Ay di na po kayo bibili ng itlog.
Tinanggihan ko na yung nagdi-deliver sa amin, si Mang Rapi. Kaya sabi ko bumili ako ng ano kako. Para naman ayan, may tubig na naman doon, no. So bukas magpapalabas na naman tayo para po unti-unti na tong tumigas itong ating lugar dito. Ayan, mga kalapati natin. At wala naman na yung dalawa. Kupundido ata yun wala naman na yung dalawang pusa na hopefully po ay pumasok pa rin sila. Syempre ayan, dilim-dilim yan, magpapasukan naman. So ayan, maraming pong salamat. Bukas, I don't know, palengke na naman tayo. Syempre may routine. So tayo po ay mamamalengke again ng mga pangrekado dahil it's going to be a big day on Saturday. Hopefully medyo marami-rami po ang ating reservations. Si Bebe bumili na ng another sizzling plates, another 20 pieces para po sa operation ng naka full blast po tayo mga tao. At hopefully walang umabsent. Ang umabsent, absent ng isang buwan. Ayan nanonood siguro kayo. Mga absent na ng isang buwan. So Valentine na special tayo sa Saturday. Ayan, isang grupo po 80 na kaagad. Tapos si Ka-Farmer Junior Alaska nag-abiso na din. Hopefully makarating po, wala naman maging aberya. Tapos may mga iba pang mga expected natin baka 200. Baka po umabot pa tayo ng 200 packs yung ating mga iistimahing bisita. Hopefully ang aking lalamunan ay umabot at hindi mapaos. Siyempre kakausapin din natin, nakikipagmaritesan. So ayun po, no. Tagpapasalamat pa rin, thankful tayo ng una sa taas. Going 10 months na po yung ating business at hanggang ngayon naman ay nagpapakita pa rin naman po ng katatagan, 'di ba? So sana magtuloy-tuloy at huwag po kayong magsawa. Magawa pa tayo ng ibang gimmick diyan na pinapanalangin ko na ibigay sa akin yung mga, alam niyo yon, yung mga senyales, yung guide niya ako, no, sa mga gustong, so yung magiging maayos po, no, mga decisions. Kasi syempre minsan bilang isang tao yung bugso ng damdamin mo, di ba? Mamadali ka o decisions mo, hindi mo naman nakikita yung mangyayari, di ba? Hindi mo naman makikita talaga kung ano talaga yung pinakamaganda. So yun ang pinagpipray namin na sana maging tama po yung mga decisions namin para po sa mga bata na rin, di ba? So maliliit pa sila. So ayun po, sana makapagpatuloy tayo. So yun lang naman ang inaano. Thankful unang-una dahil naandito na po lahat hindi na po namin kailangang umalis para maghanap buhay, hindi na kailangang umalis para, alam niyo yun, umalis para pumunta ng farm, mga alaga mo, yung libangan mo, naandito na lahat. One stop shop na po ito. Nandito na rin yung business, nandito na yung bahay. So farmhouse, di ba? So, home especially, di ba? So, napaka-importante po na maging isang tahanan ng isang bahay. So yun naman po ang pinagpapasalamat ko dahil tahanan ng isang bahay. So ayan, marami pong salamat at see you tomorrow. Magandang buhay.